Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Bigman, rolling tayo in 5, 4, 3, Magsitabi sa daan, wag kang mamangado kasi si Bigman may dala naman tapin, saan siniran pero di pinansin. Toxic vibes bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Ito sa Bigman, solid ang dalawan. Tunay na negosyo, hindi lang yamangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi panay. Post kahit saan ka magpunta, kami ang host. Bigman, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Bigman, di basta kalaban. Sa presyong tama, di ka mabibitin dyan. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Bigman, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Bigman, di basta kalaban. Sa presyong tama, di ka mabibitin dyan. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Bigman, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalata hindi pero hindi sila makakalapit. Try to copy pero fail ang gamit. Boom boom pow pag nagpaputok. Parang Big Viper, di kami patok-tok. Kalata hindi pero hindi sila makakalapit. Try to copy pero fail ang gamit. Boom boom pow pag nagpaputok. Parang Big Viper, di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Get your game up, don't be a joke. Big man blazing, lahat ay woke. Big man, walang katulad. Laging on point, parang sa barrel ang lakad. Rock fire, deal style. Big man, airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big man ang pangalan, tandaan mo. Okay mga airsoft, another day, another night, pahabol ka airsoft. Ay, sorry. Pahabol ng ating bossing, no? Pahabol ng ating bossing from Lucban, Quezon, no? Matagal nang kausap to eh, si Sir... lagyan mo na. Matagal na natin kausap to si Sir Jomar... Oh, ba't nawala? Bluetooth connected. Matagal na natin kausap to si Sir Jomar Santos, no? Hello, Sir Bakit nawala? Hello, Sir Jomar Santos. Okay, matagal na lang nag-i-inquire to. Oo, na pistol lang ang gusto niya. Kaya lang, syempre, habang tumatagal ang panahon, nadadagdagan niya yung ipon niya. Syempre, may trabaho siya. Kahit papaano, nadadagdagan niya yung ipon niya. So, instead of, ano siya, classic lover talaga siya, no? So, Beretta. Ang ganda nga na napili niya eh, brown din, no? Kumbaga, wood pala, sorry, no? Okay, so yan ang unit niya, Beretta din. I-load mo na siguro. Paano ba? Sige, i-check mo na, i-load mo na. Unit niya, M14, Socom, no? Short version. Meron kasing long version ito eh, di ba? Ito short version. So, ito yung unit niya. Mahilig siya sa mga sniper, mahilig siya sa mga classic na unit, no? So, napakaganda nitong unit na to para sa kanya. Fit na fit sa pangangailangan niya. Okay, M14 Socom. Makikita nyo classic na classic to, no? Ito yung mga nilalagyan ng nung way back World War II eh. Nilalagyan ng kutsilyo dito sa harap, no? Kumbaga, this will serve as the sniper rifle, pero mga airsoft, paano ba to? Naaangat ba to? Okay, naaangat nga. Yun na nga ba sinasabi ko? Ayun, no? Oh, no? Ang ganda, no? Yan, this will serve as a sniper rifle way back World War II, no? Ayan, mga airsoft, lalagyan pa natin ng kung tawagin ito scope, no? Hindi kasi maganda to kung lalagyan natin ng modern type na scope like yung mga, let's say, yung mga holographic.
medyo mawawala siya sa forma, no, pag nilagyan natin ng gano'n. Kaya itong scope na to, ito lang yung talagang maganda para sa kanya. Hindi rin naman siya bagay gamitan ng long scope, mga ka-airsoft, no. It is because pag ginamitan mo to ng long scope, ang tendency medyo awkward yung dating. Kaya ang datingan lang talaga nito ganyan, no. This is a, kung tawagin natin, a red dot and green dot scope, no. So maganda naman yung unit, matindi naman yung unit, bagay na bagay sa kanya, bagay na bagay sa isang collector na ka-airsoft natin tulad ni Sir Jomar Santos of Lucban, Quezon Province. Okay? Hindi natin siya maitayong maayos, no? Wala ka bang ano? Pero nga ako, tignan natin kung tatayo siya sa ano natin. Sa rifle stand natin. Ayan pala eh. Ayan, okay, yun, tumayo siya. So, napakaganda, nakisama, no? Nakisama. Kasi hindi, ano to mga ka-airsoft, no? Hindi siya magandang lagyan, for me, no? For me, ano ko lang, hindi ko siya bet lagyan ng bipod stand. Although, pwede, no? Kaya lang, hindi ko siya bet, it is because, medyo magkakaroon ng twist na modern look eh, di ba? Eh, classic to eh. Hindi naman talaga modern to. So, for me, hindi ko bet, no? Pero nasa gumagamit pa rin, pahiram ako ng battery niya. Tsaka charger para i-charge natin. Nasa gumagamit pa rin mga ka-airsoft pa. Kung gusto nyo, syempre, wala naman akong magagawa dun, no? Ang gusto ko lang naman is yung kumbaga, yung totoo sa unit, ang ma-share ko sa inyo, no? Okay, so, okay na. Yan, sige, charge mo muna. Bigyan natin ng ng karga. Okay, no? Tapos, meron ako mga question dito, mga ka-airsoft, na pwedeng sagutin. Kaya lang medyo pag nagkwentuhan session kasi tayo ngayon, parang mahahaluan, no? So, focus na lang tayo dun sa natin, sa vlog natin for today. The M14 SOCOM, request by RK Airsoft, Jomar Santos of, Lucban, Quezon Province, no? What is good and special about the unit na in-order niya, okay? This is a Beretta. We all know na ang Beretta is a sumikat because it is a pistol that is, kumbaga, effective. Beretta is a 9mm caliber pistol sa totoo. Okay, sa airsoft is 9mm replica pa rin siya, no? What is good and special about the Beretta is full metal siya mula ulo hanggang baba, no? Dun muna tayo sa mga pros. Okay. Sa mga pros niya, full metal mula ulo hanggang baba, isa sa mga reliable pistol way back. Okay? Kompleto siya, meron siyang hammer, meron siyang safe, trigger, classic pa rin, no? Makikita nyo, ang downside lang niya, unang-una, downside na nakikita ko sa kanya is, ang Beretta is hindi dinesign para sa mga taong maliliit yung palad. Okay? Yung Beretta kasi, botsyog to, mataba talaga yung grip niya. Ayan, no? Ako sa akin, eksaktong-eksakto lang. Pag kumunti pa, pag lumipis pa, lumiit pa yung palad natin, ang tendency, pag lumiit yung mga daliri, ayan na, ang tendency yung trigger, medyo hindi maaabot, pipilitin lang abutin. Pero sa akin, dahil nga sakto-sakto, ayan, na ipapasok ko yung trigger ko. Kumbaga yung trigger, nagwawakas dito sa guhit ng aking daliri, ng aking pointing finger. Ayan, no? Ayan. Eksaktong-eksakto. Ngayon, kung just imagine na lumiit yung gagamit nito, ang tendency, hindi na aabot dito sa gilid ng pointing finger. Ang tendency, ganyan na lang. Aabutin, pipilitin na lang na ganyan, or ganyan, yan, no? Ang pinaka-normal, dapat nakapasok talaga to, totally. Hindi yung pilit na ganyan. Kasi pag pilit na ganyan, mahihirapan ka. Okay? Hindi siya para sa mga maliliit ang kamay. Tapos, ang Beretta, hindi para dun sa mga ka-airsoft natin na mahilig mag-upgrade. Why? It is because wala siyang rail dito para paglalagyan mo ng mga accessories. Flashlight,
laser, etc. etc. Wala kang pag-upgradean dito dahil nga wala siyang rail dito. Tapos ano pa yung downside na nakikita ko sa kanya, no? Downside na nakikita ko sa kanya sa Beretta is ano pa ba? The magazine. Yung magazine kasi niya, shaft type, no? Merong bakal na bubunutin ka, merong bakal na ipapasok ka. Ngayon, ang problema doon, pag nagkamali ka, pag halimbawa dini-DIY mo siya, nagkamali ka, yung butas niya pwedeng lumaki, no? Kasi ito yung dito, yung plate para sa main o-ring niya, hindi siya screw type. Ang nangyayari, ayan na, shafting type siya. So, kailangan pupukpukin mo yan, bubunutin mo, then ibabalik mo. Ang problema doon sa pinupukpok, eventually, lumuluwang yung butas. Pag lumuwang, wala na tayong magagawa doon, di ba? Pag lumuwang, maluwang na siya, maglilik na yung magazine mo. Kaya sa kailangan, pag naka-Beretta ka, number 1, ingatan mong wag malaglag ang magazine. Pangalawa, siguraduhin mong laging malusog yung silicone oil. Okay? Kasi konting ma-misalign yung o-ring nito, talaga naman, ang gagawin mo, hindi screw type yan ha, shafting type. Aalisin mo yung shafting, then kailangan kung paano mo inalis, ganun mo rin maibabalik. Kasi eventually, pag lumuwang yan, ayan no, pag lumuwang yan, ito. Pakita ko na malapit ha. Tingnan mo kung kita. Ayan mga Ursa po, mapapansin nyo yan, pag ito nagkalik, halimbawa nagkalik, maliwanag, maana? Okay. Pag ito nagkaroon ng leak, susundutin mo yan, susundutin mo rin yan, ilalabas mo dito yan sa kabila. Pag nagkamali ka, luluwang yung butas na yan. Okay? Hindi katulad ng mga ibang unit na merong screw rito. Okay? Dito mo hihigpitan, ito dito. Diyan mo i-access yan sa dalawang yan. Huwag ka lang magkakamali kasi luluwang yung butas na yan. Eventually, pag lumuwang yan, kumakalog na to. Ayan ha, yan. Yan ang isang downside ng Beretta na nakikita ko. Tapos, isa pa, kung sa lakas, malakas naman siya. Pumapantay siya sa 1911. Ang isa lang sa nakikita ko, yun nga, mataba siya. Wala siyang rail. Tapos yung magazine niya, shafting type. At saka ito pa. Ang hirap niyang i-fix outer barrel. Pero meron naman. Kaya lang, ito kasing unit na ito is hindi siya, ayan, hindi siya naka-fix outer barrel. Kasi tulad ng 1911, classic unit to, mawawala yung pagiging classic niya pag Phoenix outer barrel natin. Tapos, tapatan tayo. Ang hirap niya i-fix outer barrel, no? Nahihirapan kami. Tapos ito pa, this pistol is a double action pistol. Okay? Ayan, mapapansin mo, hindi pa nakakasayan ha, pero ayan, tingnan mo yung hammer. Pag double action, pag pinindot mo, pumapalo yung hammer. Pag single action, tulad ng mga 1911, kahit anong pindot mo, basta hindi nakakasa, no reaction. Okay, no? Ito, tapos isa pa sa downside na nakikita ko sa mga Beretta, look at the front sight and the rear sight, conventional siya, na fixed sight, no? So, just in case you are a special type of person na naghahanap ng ibang angulo ng setting ng sight, Beretta unit is not for you. Okay? So, maganda siya para sa kung ganito na sistema or ganitong technology yung pangangailangan mo. Pangit siya dun sa mga taong naghahanap talaga ng purely modern technology pagdating sa unit. Okay? Pero overall, maganda siya, maayos siya, mapapakinabangan mo, mag-e-enjoy ka, no? Yun nga lang, talagang expected na natin na syempre dahil matandang barel, pag Beretta, possible na minsan medyo mahirapan tayo sa pyesa, no? Pero dito sa Big One, don't worry, lifetime warranty yan, okay? Okay, merong nagtatanong dito, sandali, sana related. Boss Bigman, nagka-customize kayo ng hammer pad, like 1mm thick lang, 1mm stainless steel sana, yung high cap ako kasi maliit clearance. Nagkaka-issue sa gas if ginagamit ko yung AIP or Infinity Custom Hammer Pad. Challenger Series ACME high cap gamit ko.
Yes. Kung gusto mo 1 mm thick, meron naman kami nun. Pero ang standard kasi talaga sa totoo lang is at least 3 to 4 mm. Ngayon, kung 1 mm thick, medyo kunin mo nga yung ano ko, kunin mo nga yung caliper ko. Kasabay. Nasa bike ba? O yun. Ano ko? Check ko ha. Relax ka lang muna, no? Kung mag-ayaw kitang paasahin, check ko kung ano yung available ko na thickness, no, nung hammer pad. Huwag ka muna umasa, bossing, ha, kasi 1 mm thick. Alam mo ba yung 1 mm thick? 1 mm thick is paano ba sabihin to? Approximately 10 pieces of paper. Tignan natin, ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Tama, oh. 1 mm thick is 10 pages ng special paper, ha. 10 pahina. Yun ang 1 mm thick. Bossing, ang hammer natin, ano yan, nai-stress yan, no? Nai-stress yan. So, pag nai-stress yan, yung 1 mm thick, ayaw ko kasi sugalan yung 1 mm thick kasi yung hammer, pinapalo niya yan eh. Okay? Pinapalo niya yan. So, yung 1 mm thick, due to pagpalo ng hammer, baka masyado ma-stress, eventually, mag-crack. Tapos, magkaroon tayo ng problema, baka hindi na natin mabaklas, no? Tignan ko, ha? Tignan ko. Hammer pad na pwedeng mas, na pinaka, pwede kong maibigay sa'yo na pinaka maliit is, approximately 1 mm, 2 mm, approximately 3.5 to 4 mm. Ito, hammer pad, no? Masyadong bossing, no? Masyadong maliit yung 1 mm. Kahit kaya ko, ayaw ko sugalan kasi baka masira ako eh. Hindi ko pa na-testing kasi ayaw ko sugalan kasi baka eventually mag-crack or masira. Then ako pang sisihin mo, di ba? Ay, tignan ko yung 1 mm thick, ha. Tignan ko para mabigay ko sa iyo eksakto. Lobat na? Okay, no? Tignan natin kung ilan ang thickness nito, ha. Okay. Ito, meron ako rito pala 2. Bossing to be exact, ha. 2.5 mm. Yan. Yan, 2.5 mm. Yung kasi, bigyan mo nga ako ng ba't ganito to? Lobat ba to? Ay, walang ano eh. Oo, baka na lobat. Hindi ko naalis. Bigyan mo ako ng ganitong battery. Oo nga, tagal din nagamit eh. Ayan. Basta approximately meron ako rito 2.5. 1 mm, bossing. Pasensya ka na, hindi ko kayang ibigay sa iyo at hindi ko kayang pagbigyan ka doon kasi masyado ng risky 'yon, no? Ang hammer kasi natin nagdadanas ng stress 'yan. Andali, ba't ayaw mag-block? Paano ba to? Ayun. 0. Okay, tignan natin. Okay na. Zero. Ba't yun? Ang taba. Sorry, nagkamali ako. Hindi pala siya Sorry.
Ayan, pakita mo. 4.80 millimeter. Pakita mo. Sorry, wala pala akong 2.5. Ayan, at least, at least, nagkaalaman, no? So, negative bossing, pasensya ka na. Sa bagay na yan, hindi kita mapagbibigyan, hindi kita matutulungan. Kahit siguro 2 mm, wala akong 2 mm, boss eh. Ano lang talaga to, 4 point, siguro ano to, may margin of error siguro 4.5. 4.5 siya. Yun ang maliit. Then ang pinakamalaki ko na kayang ibigay is a 5.5 millimeter. 5.5 millimeter, no? So, 4.5. Masyadong risky, boss eh. Masyadong risky yung 4. Ay, yung 2 at saka yung 1. Pasensya ka na ha. Although, kasi kung magtotorno tayo, ay, alisin mo yung battery ha. Kung magtotorno tayo, bossing, mahihirapan din, no? Okay, pasensya ka na, boss. Masyado pong maliit yung hinahanap nyo. Iba pa din ang dating ng Beretta, lalo na yung silver. Very classic at ang ganda. Sabi ni Jack Sarmento Proyalde. Tama ka to, boss? Okay, Eduardo Bobiles. Magkano sabi niya, bossing? PM po kayo para malaman nyo yung detalye ng ating ide-demo ngayong gabi na to, no? PM po kayo para po ma-reply po sa inyo ng buong buo, okay? Boss, ano courier mo? Nyo, pag Mindoro i-ship ang item, tinatanong ng Kenneth. Marami po. AP cargo, depende kung saang part, no? Basta makakarating yung unit, sigurado, no? Okay lang po, sabi niya. Okay lang daw, sabi niya, hehehehe. Yun lang, no? Anywhere in the world, anywhere in our country, nag-ship kami. Okay? Beretta. Yan ha, tulad na sinabi ko kanina, tapos meron pa akong i-share sa inyo kung paano yung pag-maintain talaga ng Beretta, no? Beretta is one of the most sensitive unit, no? One of the most sensitive unit. Number 1, okay? Ang Beretta, mga ka-airsoft, hindi pinipindot to. Okay? Sa kaalaman lang, hindi pinipindot to. Pag pinindot mo to, ito yung pag-dismantle ng unit. No? Pag ito pinindot mo, baka dumating sa puntong habang pinuputok mo yung unit, ma-dismantle siya. Kaya wag na wag mong pipindutin to. Pangalawa, ang Beretta, pag i-access mo yung safe, make sure na kaliwat kanan mo i-access. Okay? Pag i-access mo, ito, dalawa sabay. Okay. Distributed yung force na yung pwersa na ibibigay mo, distributed left and right. Okay? Hindi mo pwedeng one-sided lang i-access siya or i-access yung safe. Okay? Halimbawa, i-unsafe mo. Dalawa naman, pataas naman. Ayan, no? Okay. Pag isi-safe mo, pababa naman, pakawit, dalawa. Okay? Wag na wag mong i-access ng one side lang or dito lang. Ang tendency, pag sinesafe mo, ina-access mong ganun, mababasag to, mababali to. Pinaka worst case scenario na mangyari, mabasag pa tong slide nyo. Okay? Ang pag-unsafe ng isang Beretta, dual finger. Yun. Pag safe naman niya, dual din, pakawit. Unsafe. Ayan, ganon. Kasi, pag hindi nyo ako sinunod, it's either matapyas to, itong part na to, matapyas, or ito, maputol to. Yun ang pinaka-issue sakit ng Beretta. Number 1 ito, pag pinipindot-pindot to, okay? And number 2, yung pag-access ng safe. Okay? Tapos isa pa, wag kayong masasarapan, wag nyo lalaruin yung Beretta na ipa-fire nyo. Wag. Masisira po yung hammer. Ang hammer pad, meron lang po lifespan yan. Especially the hammer. Ngayon, pag ginawa nyo yun, ang tendency, mabilis masisira yung unit ninyo. Okay? So, gamitin natin na maayos. Gamitin natin ng tama para mag-enjoy po tayo sa araw-araw na ginagawa natin. Oh, by the way, no?
Ang Beretta, isa sa mga pinakabukod tangi, Lucas yung tubig ko. Ang Beretta na unit, isa sa pinakabukod tangi na compatible sa taong right-handed and left-handed. Okay? Ang Beretta, pwede mong ilipat itong mud catch, pwede mong i-convert na ilipat dito. Vice versa, kaliwaan, kanan, pwede. Okay? Halimbawa, kanan ka, pag i-release mo yung magazine, ganyan eh. Pag kaliwa ka, pag i-release mo dito. Okay? Yan ang katangian ng Beretta na wala sa iba. Naka-design siya for left and right-handed. Okay? So, ngayon, lagyan natin ng gas shell. Lagyan natin ng silicone oil. Press the valve, then spray. Okay. Then, dito rin sa ilalim. Inom lang ako mga airsoft. Okay. Ngayon, sa unit naman natin, ikakasa natin, ilalak natin manually. Okay? Si Beretta nilalagyan dito sa nozzle, ha? Yun. Siyempre, dahil first time i-access, lalagyan ko na rin tong slide. Yung ano niya, yung safe, no? Safe pin. Pero wag niyong gagayahin, wag na kayo maglalagay. Minsan lang maglalagay rito kasi pag lagi niyo nilalagyan, manggigitata siya sa oil. Minsan lang nilalagyan to, ha? Huwag niyo lalagyan madalas. Okay, save natin. Ayun. Pag naka-save ang Beretta, let's say nakakasa na. Pag naka-save na, wala na. Hindi niyo na siya ma-access, hindi niyo mapindot. Okay? I-unsave nyo, sabay. Okay, then mapipindot nyo na siya. Okay. This is a double action pistol. Hindi siya tulad ng 1911 na single action pistol. Double action pistol, napakaganda, napakasarap gamitin. Okay? Ngayon may silicone oil na siya. Dako tayo dun sa gas. Yung gas na gagamitin nyo sa isang Beretta, hindi siya pwedeng gamitan ng 14 kg at saka ng CO2. Ang Beretta ginagamit lamang is 12 kg. Okay? Itong unit na to, hindi siya naka-fix outer barrel, pero naka-fine tuning siya at naka-trigger job. Okay? Upside down, then press down. 1, 2. Okay. Wala. Akala ko may sumisingaw. Nilagyan natin 2 seconds. Ngayon, lagyan natin ng bala. Lagyan natin ng bala. Tandaan nyo hindi ito naka-fix outer barrel, pero naka-fine tuning and naka-trigger job na siya. Okay? Lagyan natin ng bala. Hatakin ito pababa. Then put the other thumb here para kung mabitawan siya yung sasalo. All the way, then dito ilalagay yung bala. Pump lang po tayo. Okay. Ang maximum rounds na pwede sa isang Beretta ay 28 rounds. Pero, lagi, bawasan natin ng 5. Make it 20, make it 23, para yung spring natin hindi po mag-loose, hindi ma-stress. Sayang kasi yung spring, pag nag-loose, pag na-stress siya, wala po tayong mahanap na Beretta spring. Okay? Mahirap po talagang hanapin to, kaya po sunod po kayo. Okay? Ngayon, pasok natin sa unit. Asa. Ready to fire. Firing! Sarap. Talagang yung mga oil bumubuga sa mukha ko. Firing! Open slide. Kasi po, wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, hatakin, wag kakawitin to. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Then, syempre, ang ganda ng unit, di ba? Brown, tan. Wipe those excess oil pag itatabi mo na. Then, syempre, yung magazine din natin, i-wipe mo din. Masyado kasing malangis, no? Yan. Edi pag ganyan, kita nyo yung unit, laging mukhang bago, lagi ka mag-e-enjoy. Pero yung unit, pag nagmukhang luma, nang gitata, o kaya naalis yung paint, kasi nalaglag, nagasgas, medyo nakakatamad, di ba? Ayun. Tapos, itong unit na to is naka-fine tuning nga, naka-trigger job. So, napakatipid na nito sa gas. Yung gas na nilagay natin kanina, 2 seconds,
kakayanin yan hanggang 40, hanggang 50. Siguro, swerte pa pag nag-60, di ba? Yan. Okay, itong unit na to, for packing, ready for shipping. Unit na ating ka-airsoft, Jans. Ay, ano ba? Sorry. Jomar Santos of Lucban, Quezon Province. Okay? Boss, ito yung unit mo. Ay, isa pa. Pag yung unit mo hindi mo nagagamitin, siguraduhin mong walang bala at dapat walang naka-stock na hangin. Okay? Papasingawin mo or ipa-fire mo. Nagpaputok na tayo, sabihin na natin 20 rounds na yung pumutok. 'Di ba? 20 rounds na. So, idagdag natin, tignan natin kung matipid nga ba talaga siya. 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, nagpaputok tayo ng 20, ang lamig pa. 'Di ba? Nagpaputok tayo ng 20 kanina, tapos nagpaputok tayo ng 10. So, 30 rounds na po siya. Okay? Ibig sabihin, napakatipid, umabot ng 30 rounds eh. Meron pang natitira. Tingnan pa natin. 30 na, 'di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 30 rounds plus 10 rounds, 40 rounds. Meron pa, ang lamig pa eh, oh. O, di, tunay nga yung sinabi ko na matipid siya sa gas, di ba? Matipid siya kasi naka-fine tuning, naka-trigger job. Tignan natin, baka kakayanin pa ng 50 rounds, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. 50 rounds. Kinaya niya. Medyo, medyo paubos na. Kasi, hindi na ganun kalamig eh. Oh. Tandaan nyo, yung magazine ninyo, pag lumalamig, ibig sabihin may gas. Diba? May gas. Ngayon, dapat bang i-fire, ituloy-tuloy yung pagpa-firing pag malamig na? Huwag niyong itutuloy. No? Ang gawin ninyo, pisil-pisilin ninyo yung magazine ninyo. Okay? Kasi yung kamay natin mainit. Yung katawan ng tao mainit. So, bababa yung temperature niyan. Kaya lumalamig kasi nagyeyelo yung loob. Okay? Nagyeyelo yung loob due to activity na ginagawa nung green gas sa loob every time na pumuputok ka. Okay? Naka 50 na, di ba? Tignan natin kung meron pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, naka 10 pa, di naka 60 rounds ka pa. 'Di ba? 2 seconds mo na gas, sinuklian niya na 60 rounds. Medyo malamig pa. Oh, 'di ba? Medyo malamig pa. Tingnan natin, press natin 'to kung meron pa. Meron pa. Siguro mga 5 na putok pa 'yon, 'di ba? Okay, ganun katipid 'to kasi naka fine tuning and naka trigger job. Kung yung unit ninyo hindi naka-fine tuning, hindi naka-trigger job, huwag ninyong hahanapan ng ganun katipid. Okay? Hindi siya ganun katipid kung hindi siya naka-fine tuning at hindi siya naka-trigger job. Learn how to manage your expectations. Kaya ito pumutok ng 60 in 2 seconds of gas, it is because naka-fine tuning and naka-trigger job siya. Okay? Unit ng ating airsoft, Jomar Santos. Item going. Lucban, Quezon Province. Hello po, bossing. Ito na po yung unit mo. Ready for packing and ready for shipping. Okay, yung next unit ng ating airsoft is the M14 Socom. Okay? What? Binangonan. Ano? Kailan? Linggo? Ano yun? Binangonan. Meron ako dun. Sa Meralco. Nag-go na? Linggo na lang. Tawagan mo muna siya. Kung okay siya or Sabado. May mag-walking ba kasi ba? Ha? Ayan. Ayun. Tawagan mo muna ngayon. Okay, tapos sabihin mo ngayon, ganun, dumating na yung yung ZZ na dali natin, no? Okay, no? Tapos, M14 Socom, unit ng ating airsoft. Jomar Santos, Lucban.
Ano ba ang meron tong unit na to? Di ba? Actually, nagtataka ako, itong unit na to medyo matagal. Matagal hindi pinapansin. Pero all of a sudden, talagang gusto nila ngayon to. Itong unit kasi na to is a classic unit. Kumbaga, special siya dun sa mga taong may paggagamitan naman nito. Don't expect na kaya nitong sumabay doon sa mga modern type unit. Diba? Walang iniwan, matanda tong unit na to. Napakabagay nito doon sa mga taong kolektor. Diba? Well, bakit ko sinasabi yon? Kasi hindi nito kaya sumabay dito sa mga unit na nasa likod ko, lalong-lalo na in terms of rate of fire. Diba? Ang rate of fire nito mabagal. Kung ito, ang rate of fire is, let's say, 12, 15, pag upgraded, 20, 25, 30. Diba? Magkaiba yan. Ngayon ito, ang rate of fire nito is napakasarap kasi way back, nung panahon ng World War II, hindi naman kailangan ng matinding rate of fire, di ba? Actually, sabi ko nga sa inyo, ito yung ginagamit pang sniper. Meron long version nito. Pakita natin yung long version lang, look. Tapat mo doon yung camera. Para, ayan. Sige. Pakita lang natin. Both camera. Ayan. O yan, ayan ha. Tingala mo tong isa, tingala ako tong isa. Ayan. Papakita natin. Okay, yan ha. Yan. Ayan, to kung mapapansin nyo to, ito yung short version ng inilalive natin. Ayan lang siya. Yung long version niya is ito. Ayan o. Ayan, mas mahaba siya ng 8 inches. Ayan o, mas long barrel. Mas mahaba siya. Ayan, long, and long. Ito yung short. So, mas maiksi siya. Ayan o. O, di ba? Mas mahaba siya ng 8 inches. Ngayon, ito naman yung mga, ito yung mga sniper nung World War II, no? Yan, mga yan. Ngayon, syempre, way back, yung World War II, 1940, 50, 1960, ito yung mga usong sniper nun. Ito yung mga nilalagyan ng bayoneta, ng kutsilyo. Okay? Ito yon. Ngayon, syempre, nagiging modern na rin. Ayan, ito naman yung mga sniper, abot. Ito naman yung mga pumalit dito na sniper. Ayan. Yung mga bolt action na sniper. Ayan, makikita nyo. Mga L96 model. Ayan, mga ganon, di ba? Yan, mga BSR. Ayan, BSR. Mga L96 model. Yan yung mga pumalit na mas mga modern type na. Modern version na. Okay? Balik natin ang camera. Dito tayo ulit. Yan, okay na. Pinakita ko lang sa inyo para at least medyo maunawaan ninyo yung sinasabi natin, no? Kaya lang, itong unit na to is, number 1, battery type. Diba? Kasi, di ba nauso yung mga bolt action powered by a power spring? Ito, battery type AEG. Actually, naging dual purpose to. Yung itong short version is dual purpose nun. It's either pwedeng ipang sniper or ipang assault. Nasa kalagitnaan siya. Yung long na pinakita ko sa inyo, yun talagang, kung talagang pang sniper. Yun ang the best, no? O ito, ang function nito is single fire, tapos meron na rin twist. May rapid fire na rin siya. Okay? Tapos makikita nyo, magazine type na rin siya. O, diba? Yung magazine niya, number 1, binubuksan sa ibabaw. Pag binuksan mo sa ibabaw, bubuhusan mo siya ng bala. Ang maximum rounds na kaya ng magazine niya is 350 rounds. Bubuhusan mo ng bala. After na mabuhusan mo siya ng bala, mapuno mo siya, isasara mo to. After nun, meron siyang gear sa ilalim, kinakamot. Yung bala na ibinuhos mo rito,
kailangan maitulak mo papanik dito para ma-feed niya dun sa unit. Hata ay kamot. Ayan, kamot natin. Ayan, mapansin nyo na nalagyan na agad. May bala na. Kamot lang hanggang sa maramdaman yung bumigat siya. Okay? Okay, set aside natin to. Dako tayo ngayon doon sa battery. Itong unit na to, hindi niya kailangan ng super upgraded battery na mga li-poly. Magiging useless para sa unit na to kung lalagyan mo ng super upgraded battery. Ordinary battery lang is okay na, kaya nang i-fire to. Okay? So, kuha tayo ordinary battery. Ito. Yan, ganyan. Pero, ang ibibigay ko dito na freebies dun kay bossing natin is the upgraded type ng battery. Ganito, bar type. Yung ibibigay ko sa kanya. Okay? So, ang dito sa Bigman kasi, oo, kahit hindi to upgraded na rin yung ibibigay ko na ganitong klaseng battery. Li-poly na rin po ito. Okay? Ganitong ibibigay ko na klase ng battery. Okay. Ngayon, dito natin ilalagay yung battery. Nakalagay yan dito. Kita ba? Sa buttstock. Okay, dito natin nilalagay yung battery. Dito nilo-load. Ito, itataas to. Ayan, itataas mo yan. Tapos, ayan o, dito merong compartment. Bubuksan natin. Ayan na, okay, nabuksan na. Kukunin natin yung wire. Ito, yung plug. Ipapasok natin yung battery rito. Then, ipa-plug mo itong dalawa. Okay, pagko-connect mo. Plug natin. Okay. Ngayon, ipasok mo all the way. Then, saka mo ito isasara. That's it. Okay, isasara mo. Tapos, ito, sara mo rin to. Ganda, di ba? Itong unit na to, sabi ko nga sa inyo, meron siyang single fire, meron siyang rapid fire. Meron siyang single fire, meron siyang rapid fire. Pansinin niyo yung rapid niya, dug-dug-dug-dug-dug-dug. Hindi katulad ng iba, tur siya, dug-dug-dug-dug-dug. Ayan. Mababa lang talagang rate of fire nito. Don't expect too much, no? Pero, sabi ko nga sa inyo, ito yung mga madidiin pumutok. No? Pag mababa ang rate of fire, mataas ang FPS, madiin pumutok. Okay? O, sige, ngayon. Ito na. Kunin na natin siya. Pasok na natin ang magazine. Sa paggamit nito, front first, kawit, then pabali. Okay? Pasok mo muna, then bali. That's it. O, yun na yun. Ngayon, kamot pa rin ng konti. Okay. Ang pormahan nito, mga ka-airsoft, ito, ganito. Ito, isadlock mo dito. Yan, yan, yan. Ganyan. Mga ka-airsoft, mabigat siya. Mabigat siya. Timbangin natin, ang timbang niya. Ang timbang niya is, patong natin ito. Then, isiro natin. Okay. O, Lucas, picturean mo para makita nila yung bigat. Yan. Sige. Okay. Pakita mo sa kanila yung bigat. Ang bigat niya, kulang-kulang 2 kilo. Kita? O, yan. Kulang-kulang 2 kilo siya, no? So, firing na tayo. Talagang classic na classic siya. Kung makikita niyo yung scope niya, red dot scope yan. Merong green pag gabi, merong red pag umaga. Okay, firing. Firing tayo, ha. Grabe, solid siya. Single fire lang pala natin. Yan, solid siya, solid, no? Solid siya. Rapid fire natin, mga ka-airsoft.
Nagka-crack yung bala. Grabe, grabe. Solid siya. Masarap. Mabagal yung rate of fire niya, yung bilis no ng bala, mabagal, pero solid yung FPS niya. Okay? Ay chrono nga natin para malaman natin. Chrono natin kung ilang FPS to Single fire lang tayo. Okay? Magko-chrono tayo. Tignan ko. Actually ako rin medyo curious ako kung ilang FPS ang kayang ibigay nitong unit na to no. Wala pang upgrade to mga Karso out of the box chrono to. Siguro kaya nating kaya nating i-600 FPS to. Pero for now, tignan natin. Sir Jomar Santos of Lucban, Quezon. Bossing, kung gusto mong i-upgrade yung unit, palakasin natin. Actually, hindi ko pa alam ang chrono. Kung gusto mong palakasin natin siya, let me know. Ibibigay ko lang sa iyo ng libre kung 500 FPS natin siya. Libre lang, no? Pero kung i-600 natin to 650 FPS, medyo may papakiusap ako sa'yo. Kung papayag ka, i-600 FPS natin, aalisin natin yung rapid fire function niya. No? Pero kung gusto mo 500 FPS lang, single fire, rapid fire, buhay. Pero kung isi-600 FPS natin and above, alisin natin yung rapid fire, single lang. No? Masyado kasing deadly pag merong rapid, tapos naka 600 rounds no? Okay, lagyan natin ng 0.20, tignan natin yung chrono niya. Kahit ako hindi ko kabisado hindi ko rin alam kung ilan na magiging chrono nito. Pero maganda na yung malaman natin, okay? Dali. Shoutout muna tayo pala, nakalimutan ko na. Magkano pa Sniper Rifle Boss? Mag-PM ka, Jobert De La Rosa, no? Good evening, Boss Bigman. Good evening po, Sir JB Gonzales. Hello, good evening po, Sir Alan Campo. Okay, so tignan natin kung ilan ang chrono niya mga Karsop, no? Sabi ko nga sa inyo, kahit ako hindi ko alam, pero tignan natin. Shoutout sa may-ari nito, Sir Jomar Santos. Kung gusto mong i-upgrade yung unit, bigay ko lang sa inyo ng libre. No? I-upgrade natin siya into, let's say, 500 FPS. Pero kung 600 FPS, meron akong suggest, alisin natin yung rapid fire. Okay? Gusto ko kasing i-upgrade to. Gusto ko makasample na mag-upgrade nito no? Okay? Firing tayo. Firing. Uy. Pakita mo. 493. 493. Firing. 488. 488. 488. Firing ulit. 494. Okay na. Camera. Okay mga Karso, 494 FPS para sa ating M14 Socom. Napakaganda niyan, napakalakas, napakasarap, 494 FPS. Ayan, nasa na yung mga ginanito ko na ganun? Nasa Telegram. Wala akong nakikita Check mo na. Okay, napakaganda, 494 FPS. Sige, check ko na lang. 494 FPS, kung tutusin, 500 na. Kung gusto mo i-600 natin, alisin natin yung rapid fire function. Kaya pala nawawasak yung mga BBs. Kaya pala basag lahat yung BBs. Pakita ko sa inyo. Ito mga Karso po. Pakita natin. Ito yung mga BBs niya. Kaya kita. Yan. Kung makikita nyo yung mga bibis niya, basag-basag kita, both cam, malinaw. Ayan.
Yan yung bibis niya. Basag ba? Tapos, ayan. Yan. Kaya pala nagtataka ako, ang kalat dito sa shop, yung bibis niya, basag-basag. Yung out of the box pala niya is 494 na. Napakataas na. 'Di ba? Kaya kaya pang sniper talaga yung dating niya eh. Ngayon, 494 kaya pa nating i-600 FPS. Sandali mga ka-Airsoft, meron lang akong kakausapin tao. Pero syempre, bago ako umalis, pakinggan nyo muna. Man walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad, gamit ay legit, laging pagkaman binitin siya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Big man, walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. At ayun na nga, may kinausap lang akong tao mga Airsoft, pagpasensyahan nyo na, tuloy na po natin to. Okay, nakita nyo naman, 494 FPS, out of the box yun, wala pang upgrade yun. Pag i-upgrade natin to, into 600 FPS, kayang-kaya ko. Ngayon, may request lang ako, aalisin natin yung rapid fire niya. Kasi, delikadong mag-rapid fire on the 600 FPS. Delikado yun. Wala pa akong nakitang gearbox na nag-survive ng matagal na panahon. Magsisurvive siya mga ilang putok mga ilang buwan, ilang linggo. Pero not forever, no? Ayaw ko naman masangkalan yung integrity nung gearbox niya dahil in-upgrade natin ng ganun kataas. Sa ngayon okay na siya, 494, 500, halos 500 na rin. Pero kung i-upgrade natin ng 600, sa'yo ko lang ginawa to, gagawin natin, ibibigay ko siya sa'yo ng libre lang. Okay? Pero aalisin natin yung rapid fire. Pili ka na lang, Sir Jomar Santos, kung gusto mo, i-upgrade natin siya. Okay? Ngayon, sayang yung lakas niya kung hindi mo i-re-rest. Alisin natin yung magazine. Okay, then clear the chamber. Isang putok. Then, after you clear the chamber, i-rest mo yung spring. Lagay mo sa rapid fire. Press mo lang 1 second. Then, single fire. Parang hirap i-rest nito. Yun. Ayun. Single fire, then, put it back to, paano bang safe? Hindi ko alam ang safe nito. Paano ang safe? Ayun! Tatanga-tanga ako. Ang safe niya nasa trigger. Ayan o. Bababayin mo lang yan. Pag naka-safe yan, hindi mo na ma-access. Actually, hindi mo rin mapapasok yung finger mo sa trigger. Pero pag unsafe, ayun. Okay, safe. Ayun. Okay, unit natin ka Airsoft, Jomar Santos of Lukban, Quezon. Bossing, ito na po yung unit mo. Okay, ayun. Wala yatang may mga ka-Airsoft tayo, kaya lang medyo hindi sila ganun ka-active. Albert Jason M. Rico, good evening, Boss Big Man. Good evening po. Jobert de la Rosa, bossing PM po kayo ha, para po kumbaga mai-message sa inyo yung full details ng kailangan ninyong malaman, okay? Huwag po dito magtanong ng presyo, bossing, no? Kasi hindi po tayo nagbibigay ng presyo via online, okay? Via comment section, sorry. Okay po, unit ng ating ka-Airsoft, napakaganda. The M14 Socom, pati yung Beretta kanina na una nating in-live. Ipapahabol natin sa ating mga courier by tomorrow. Tomorrow na ito ipapakto. Tapos, ipapaship din natin. Hopefully, ma-pick up by tomorrow. Agad. Okay? Tapos, yun lang muna mga ka-Airsoft, no?
Maraming salamat sa mga taong nanood ng ating live, ng vlog, nag-participate. Maraming salamat po sa inyong lahat, no? Mga ka-airsoft, utang ko ng loob ko sa inyo yung pag-share nyo ng live video. Yung mga nag-share ng live video, maraming salamat. Yung hindi po nag-share, share nyo po yung live video natin. Kung hindi naman napakalaking abala sa inyo, share nyo po yung live video natin para kumalat po tayo sa ating community. Okay? Mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po!